Magandang araw mga mahal na manonood, nasa channel kayo ng Crash Moto. Sigurado ako na karamihan sa inyo ay nakakita na ng mga eksena kung saan ang mga racer na nagmomotorsiklo ay dumadaan sa makikitid na kalsada at eskinita ng isang isla sa Britanya sa hindi kapanipaniwalang bilis. Tama, ang tinutukoy ko ay ang Tourist Trophy Race sa Isla ng Man. Ano pa ang alam ninyo tungkol sa kaganapang ito? Malamang narinig nyo na ito ang pinakamapanganib na karera sa mundo. Mahigit 260 racers na ang namatay dito sa kasaysayan nito. Kung magiging eksakto, sa simula ng taong 2024, 269 na tao. Sa karerang ito, sobrang bilis ng mga piloto. Ang record na average na bilis sa isang lap ay 219.5 km/h at ang pinakamataas sa Isla ng Man ay 332 km/h. At isa pa, ito ay isa sa mga pinakaprestihiyosong karera ng motorsiklo sa mundo na sa isang tiyak na panahon ay naging bahagi ng Moto Grand Prix. Sabihin na nating, ito ang mga pangunahing punto na nagpapakilala sa nangyayari. Tara, kilalanin pa natin ng mas mabuti ang kaganapang ito. Inaanyayahan ko kayong makinig tungkol sa Tourist Trophy sa Isla ng Man. Sana mag-enjoy kayo sa panunood. Siyempre mga kaibigan, ang unang at pinakaluhikal na tanong na pumapasok sa isip kapag pinag-uusapan ang kasaysayan ng karerang ito, ng mga paligsahang ito, ay bakit sa Isla ng Man? Bakit hindi sa ibang lugar sa mundo? Bakit nga ba sa maliit na islang ito sa dagat ng Ireland mula pa noong 1907 ginaganap ang mga paligsahang ito na naging alamat na? Para maintindihan kung paano at bakit, balikan natin ang huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ano ang alam natin tungkol sa panahong iyon? Noon ay umuugong na ang Rebolusyong Industrial at nagdala ito ng mga kamanghamanghang imbensyon tulad ng kuryente, makinang panloob ang pagsunog, kotse at motorsiklo. Noong panahong iyon, isa ang Britanya sa pinakaprogresibong bansa sa mundo. Mahalaga rin yan. Ang nagtulak sa karerang ito tulad ng iba pa ay ang diwa ng paligsahan, likas sa mga tao ang makipagpaligsahan. At nang lumitaw ang mga ganap na bagong uri ng sasakyan, mga kotse at motorsiklo, agad na sumibol ang ideya na alamin kung sino ang makakatakbo ng mas mabilis at mas matagal gamit ang mga ito. At agad namang isinakatuparan ng planong iyon. Sa mga unang taon pa lang ng ika-20 siglo, naging karaniwan na ang mga karera ng kotse sa Europa, sinisikap ding makasabay ng mga nagmomotorsiklo. Ang simula ng ika-20 siglo ay naging kilala sa pag-oorganisa ng iba't ibang malalayong karera ng kotse gaya ng Paris-Bordeaux-Paris, Paris-Marseille-Paris, Paris-Berlin-Paris at iba pa. Parang masyadong maraming Pransya, hindi ba sa tingin mo? Ganoon talaga ang sitwasyon. Ang mga Pranses ang nangunguna sa malalaking karera. Sa mga nakapanood ng mga dokumentaryo ni Asafiev tungkol sa industriya ng sasakyan ng Pransya, saludo ako sa inyo. Hindi tol, anong mga papel, kamayan mo na lang ako. Sa tingin ko, hindi na kailangang ipaliwanag na inis ang mga Ginoo sa kabila ng La Manche na hindi sila ang unang nag-organisa ng malalaking karera ng sasakyan.
Wala na ang tsansang maging una pero malaki pa rin ang interes ng mga mahilig sa kotse na magdaos ng katulad na karera sa bansa nila. Sa United Kingdom noon, di posible ang malalaking karera sa pampublikong kalsada dahil sa batas noong 1903 na nagtakda ng pinakamataas na bilis ng sasakyang demotor sa 20 milya bawat oras. Ito kung isasalin sa mas pamilyar na unit ay 32 kilometro bawat oras. Ang kalihim ng Automobile Club ng United Kingdom at Ireland na si Sir Julian Ord ay malinaw na hindi pumapayag sa kasalukuyang sitwasyon. Noong Pebrero ng taong 1904 si Julian ay nagpunta sa isla ng Man na may isang mahalagang ideya. Talagang gustong mag-organisa ni Julian ng isang malaking karera ng kotse at umaasa siya na ang mga autoridad ng isla ng Man ay magiging mas bukas sa mataas na bilis at sa e-sport ng kotse. Nakumbinsi ni Ordo ang mga lokal na opisyal na sumang-ayon sa pakikipagsapalaran. Sinimulan na ang paghahanda ng Highlands Track na 52.15 milya na magiging bahagi ng European Championship sa karera ng kotse. At naganap ang karera noong taong 1905, tinawag ang karera na International Tourist Trophy. Nangyari ang kaganapang ito noong 14 ng Setyembre at tumagal ng mahigit 6 na oras. Nakuha ni John Napier ang unang pwesto sa paligsahan gamit ang kotse na Arroll Johnston. Pangalawa si Percy Northey sa Rolls-Royce at ang piloto na si Vino de Gengen, Norman Littlejohn ay pumangatlo. Pero hindi ito ang unang karera sa rutang ito. Bago ang Tourist Trophy sa Isla ng Man, ginawa muna ang English trials ng mga sasakyan para sa Gordon Bennett Cup. Noong Setyembre, 1458 ang naghanda para sa karera, ngunit 42 lang ang nagsimula. Mas mababa sa kalahati ng mga sasakyan ang nakatapos ng buong distansya na 335 at kalahating kilometro. Noong 1906 muling ginanap ang auto trial. Kinabukasan pagkatapos ng karera, iminungkahi ang paligsahan ng 2 gulong na sasakyan sa parehong ruta. Gayunpaman, karamihan sa mga mototeknolohiya noon ay hindi kayang akyatin ang highland na ruta. Mahina at payak ang mga motorsiklo kaya hindi nila nakaya ang matatarik na bahagi ng daan. Sa totoo lang, karamihan ng mga motorsiklo noon ay iisang bilis lang. Ibig sabihin, walang gearbox at ang lakas mula sa crankshaft ay direktang ipinapasa sa gulong. Gayon din, ang disenyo ng mga preno na napakahalaga tuwing mahahabang pababa ay hindi rin ganoon kaganda. Sa madaling sabi na bigo ang unang motorsiklo karera sa Isla ng Man. Hindi ibig sabihin walang nanalo sa karera. Naabot ni Jorge Campbell ang ruta gamit ang Ariel na motorsiklo at nagpakita ng pinakamahusay na resulta at pinakamataas na average na bilis, 48.34 na kilometro bawat oras. Gayunpaman, sa tingin ko naiintindihan ninyo na ang isang karera kung saan halos lahat ng kalahok ay hindi nakarating sa finish line ay hindi maaaring ituring na matagumpay. Nagpasya ang mga lalaking nag-organisa ng kaganapan na maghanda ng mas angkop na ruta para sa motokarera sa susunod na taon. Sa taunang hapunan ng mga mahilig sa sasakyan at motorsiklo sa Londres noong Enero 17, 1907 iminungkahi ng editor ng The Motorcycle na magdaos ng hiwalay na karera ng motorsiklo sa bagong ruta. Ang rutang ito ay tinawag na St. John's at may habang 15.85 milya. Pero ang pinakamahalaga, ito ay dumadaan sa medyo patag na lugar. Kinakailangan tapusin ang 10 ikot. Ang kompetisyon ay hinati sa 2 klase, mga motorsiklong may isang silindro na may konsumo ng gasolina na 70 milya kada galon at mga may 2 silindro na 75 milya kada galon. Kung isasalin sa mas pamilyar nating unit ng sukat, lalabas na 2 at 6 na litro at 3 at 1 ika-10 litro. Oo, sa unang Tourist Trophy, ang focus ay sa tipid sa gasolina, pagiging angkop ng motorsiklo sa malalayong biyahe at tibay ng mga ito. Ang unang pwesto sa isang silindrong motorsiklo ay nakuha ni Charlie Collier gamit ang motorsiklong matchless na may 500 kubikong sentimetro na makina ng job. Nakuha ni na Jack Marshall at Frank Calvert gamit ang Triumph ang sumunod na 2 pwesto. Si Martin Geiger na nagtapos sa ika-5 pwesto gamit ang NSU ay pinarangalan bilang pinakamahusay na dayuhang motorsiklo.
Sa pinakamataas na klase, ang 2-silindrong kategorya nakuha ni Rem Fowler ang unang pwesto gamit ang 5 kabayo na motorsiklo ng Norton na may makinang Pedshow. Nagpakita si Fowler ng record na bilis ng isang ikot na 60.05 km bawat oras. Sa isang silindrong klase, ipinakita ni Collier ang resulta na 67.28 km bawat oras. Dapat ding banggitin ang katotohanan na malapit na ring manalo ang ibang mga motorista. Gayunpaman, ang karera sa Isla ng Men ay laging may kasamang tibay ng makina at iba't ibang di inaasahang pangyayari. Noong simula pa lang ito, narito ang ilang katotohanan. Noong ika-28 ng Mayo, 1970 ng umaga, 25 motorista ang nagsimula sa Isla ng Men. Sa unang ikot, si Jack Marshall na nakasakay sa Triumpo ay nadapa at hindi na nakapagpatuloy sa karera, habang si Frank Appleby Jr. ay nabutasan ng gulong sa kanyang 5 kabayo na Rex. Sa ikalawang ikot, napilitan si Stanley Webb sa Triumpo na huminto para ayusin ang drive belt at tuluyang hindi natapos sa ikatlong ikot dahil sa sira sa exhaust valve. Sa sapilitang 10 minutong refuel stop, umatras si Oliver Godfrey sa karera nang magliyab ang motorsiklo niya. Sa huli, 12 motorsiklo lamang ang tumawid sa finish line na kaunti lang sa kalahati. Sinasabi ko ito lahat dahil sa bawat karera, may iba't ibang mga aksidente at pangyayari na nakakaapekto sa huling resulta nito. Noong 1907 nagsimula ang isa sa pinakadakilang karera ng motorsiklo sa mundo. Sa mga sumunod na taon, partikular hanggang 1910 at 10 ginanap ang mga karera sa rutang St. John's. Gayunpaman, ang pag-unlad ng karera ng ruta nito at syempre pati na rin ng disenyo ng mga motorsiklo ay naging usapin ng panahon lamang. At maniwala ka, ang Tourist Trophy ay hindi basta-basta naging bahagi lang sa pagpapabuti ng disenyo ng mga motorsiklo. Kung akala ninyo babanggitin ko ang resulta ng karera bawat taon at klase, nagkakamali kayo. Hindi iyon ang layunin ko. At dahil ang karerang ito ay mahusay na nadokumento, kahit sino ay madaling makahanap ng impormasyong gusto nila sa internet. Gusto mo ba ng isang nakakatuwang kaalaman? Sa tingin mo, kailan unang sumali sa Tourist Trophy ang motorsiklo na may 4 na silindrong makina? Mas maaga pa kaysa sa inaakala mo. Hindi ito Hapon o Italyano. Isa itong Belgian. Sa ikalawang Tourist Trophy sa Isla ng Man noong 1900 at 82 motorsiklo mula sa kumpanyang Fabrique Nationale Herstal o Fabrique Nationale Herstal lang ang sumali. Ang Fabrique Nationale Herstal na teknolohiya ay may seryosong kakulangan. Mas mabigat ito ng 1.5 beses kaysa sa isang silindro at 2 silindrong kalaban. Gayunpaman, noong panahong iyon, ang bigat ay halos katumbas ng tibay, kaya ang Fabrique Nationale Herstal ay maayos at matatag na natapos ang karera. Ang bigat ay katumbas ng pagiging maaasahan. Noong 1908 si Clark ay nagtamo ng ikatlong pwesto sa klase ng multisilindrong makina. Madalas nang bumalik ang Fabrique Nationale Herstal sa Tourist Trophy. Huli noong 1931 gamit ang espesyal na isang silindrong modelo. Ngunit agad na nawala ang kompetitibidad ng marangyang touring na makina. Noong 1913 nakontento ang Fabrique Nationale Herstal sa ika-33 at ika-36 na pwesto. Lumipat tayo sa taong 1911. Ngayong taon, unang isinagawa ang karera sa bagong Snaefell Mountain Course, isang track na may habang 60 kilometro at 170 metro. Sa totoo lang, ang modernong mountain course ay kaunti lang ang pagkakaiba ng ruta kumpara sa track noong 1911. Ang buong organisasyon ng karera ay ipinasa sa Union ng mga Autocyclist na siyang nag-anunsyo ng paggamit ng mas mahabang mountain track. Ang junior race ay sa Hunyo 30 na may 4 na ikot at ang senior class ay sa Hulyo 3 na may 5 ikot. Noong 1900 bahagyang nagbago ang klasifikasyon. Sa Junior TT makikita mo ang motorsiklo na may 2 silindro at pati yung may 1 silindro. Sa Junior TT kasali ang sasakyan hanggang 350cc. Sa Senior TT 500 hanggang 600 lang. Noong 1912 nilimitahan na ang Senior TT sa 500 kubiko. Dapat ding tandaan na ang mismong karera ay mas naging mature na pagsapit ng taong 1911. Sa mga tanyag na lugar ng karera, nagtayo sila ng tribuna. Nagresulta ang komersyalisasyon ng kaganapan sa pagkainis ng mga lokal na manonood. Noong 1910 ang mountain track ay daan lang para sa karwahe at kabayo at may kakaibang tarangkahan sa mga bukirin.
Tungkulin ng unang mangangabayo tuwing umaga na buksan ang lahat ng tarangkahan sa daraanan at ang huli naman ang responsable sa pagsara ng mga ito. Dagdag pa, may mga nakakalat na pako, rim, asong gala, tupa na tumatawid at mga residente na biglang lumalabas sa bahay at muntik masagasaan ng motorsiklo. Sa bagong mahirap na rutang 13 kilometro pataas mula Remsi hanggang Brandywell, naghahanda rin ang mga gumagawa ng makina. Sa mas mababang klase, nagwagi ang Briton na si Percy Evans gamit ang motorsiklong Humber. Sa mas mataas na klase, kahit nanalo ang 2 Briton at isang Irlandes, nabawasan pa rin ang prestihiyo ng teknolohiyang Briton. Nakuha ng Indian na motorsiklo ng Amerika ang unang 3 pwesto, pinakamahusay si Oliver Godfrey. At ang taong 1911 sa kasamaang palad ay naging kapansin-pansin din dahil sa taong ito nagsimula ang bilang ng mga namatay sa karera. Noong Biyernes, Hunyo 27, 1911 habang nagsasanay para sa karera, si Victor Sarridge ay dumaan sa mahirap na liko sa burol ng Craigsfield malapit sa Glen Kellen Track. Si Sarridge ay bumangga sa buhay na bakod at nabali ang leeg, 19 na taong gulang siya. Para sa kaganapan noong 1912, nagpasya ang hanay ng mga tagagawa ng motorsiklo na i-boycott ang karera sa isla ng Man sa dahilan na sobrang hirap ng track. Natuloy pa rin ang paligsahan kahit kaunti lang ang lumahok. Narito ang isang halimbawa kung paano naaapektuhan ng ulan ang resulta ng karera. Noong Hunyo 28, nagtapat ang karera ng mga junior sa ulan. Mas alanganin ang mga sasakyang may belt drive sa likurang gulong kaysa sa may kadena. Sa Junior TT, pinamalas ng Douglas Motorcycles ang husay nila, nakuha nila ang una, pangalawa at pang-4 na pwesto. Sa Senior TT, unang beses nanalo ang 2-stroke engine na motorsiklong Scott na minamaneho ni Frank Appleby sa kasaysayan ng karera. Ang taong 1913 ay kapansin-pansin dahil nadagdagan ng 2 ikot ang karera. Ang karera noong 1914 ang magiging huli bago ang isang mahabang pahinga na dulot ng unang digmaang pandaigdig. Tandaan din na matagal ding naging pagtitipon lang ng lokal na racer at tagagawa ang karera sa Isla ng Man. Siguro kasi mas madali silang makarating dito. Kung titingnan mo ang talaan ng resulta ng karera, 70% ng kalahok ay mga Ingles, Irish, Scots, Welsh, taga-Isla ng Man. Sa madaling salita, mga lokal na lalaki. Simula 1907 pinakaaktibo ang mga Aleman gamit ang NSU na sasakyan, habang paminsan-minsan lumalabas din ang mga apelyido ng Amerikanong at Italianong karerista. At noong 1913 sumali si Boris Mikhailovich Kremlyov, isang Ruso, sa Tourist Trophy gamit ang British na motorsiklong Raj. Ang pinakabeteranong motorsiklista ng Russia noon ay inalok na sumali sa international na Tourist Trophy race noong 1913 na di niya inasahan. Binigyan si Boris ng bagong Raj Multi na may makinang 3.5 kabayo ang lakas. Nagbahagi si Kremlev ng kawili-wiling alaala sa kanyang paglalakbay at karera. Sa ensayo bago ang karera, naalala ni Boris, malakas akong bumangga sa batong pader ng tulay. Sa unang banggaan, parang napunit ang laman loob ko at tumigil ang paghinga ko. Habang umaahon ako mula sa guho ng motorsiklo, 2 minuto akong hingal. Sa kabila ng lahat, nagawa ko pa ring hilahin sa gilid ang motorsiklo dahil delikado ito para sa ibang mga karerista. 3 araw matapos ang aksidente, gumaling ako, nakatanggap ng bagong Raj na motorsiklo at nagpatuloy sa pag-iensayo. Kahit wala akong karanasan sa mountain racing, sa maikling panahon ay naging isa ako sa pinakamalalakas na atleta ng kuponan at labis ang respeto sa akin dahil sa aking tapang at determinasyon. Pagbalik ko sa aking bayan, dala ang bagong motorsiklo na Roj, sumali ako sa unang Russian Moto Olympics. Idinaos ang paligsahan sa Kiev noong Agosto 1913 at naging natatangi dahil sa kahalagahan nito para sa Russian na sports. Kasama sa programa ang 267 KOSM road racing ng motorsiklo sa rutang Kiev-Chernihiv, Kiev. Dahil sa unang digmaang pandaigdig, hindi ginanap ang Tourist Trophy mula 1915 hanggang 1919. Muling sinimulan ang torneo noong 1920 at lalo pang sumikat bilang kaganapan ng mga nagmumotorsiklo. Noong 1920 pinalawak ang mountain track sa kasalukuyang haba nito, 37 at 3 kapat na milya o 60 kilometro at 72 metro.
Ngayong taon, unang lumahok sa karera ang mga sasakyang may 250 cm kubikong makina. Noong 1922 ang mga motorsiklo na may ganoong laki ng makina ay inihanay sa sariling lightweight TTT. Isang taon pagkatapos, lumitaw ang sikat na sidecar TT, mga motorsiklo na may sidecar. Ang mga sidecar ay sumali noong 1923, 1925, bumalik noong 1951, 1967, at mula 1977 naging mahalagang bahagi ng karera. Noong 1923, nanalo sina driver Freddie Dixon at pasaherong Walter Dennis sa klase ng motorsiklo na may sidecar gamit ang Douglas. Natapos nila ang 3 ikot sa loob ng 2 oras, 7 minuto at 48 segundo na may record na average na bilis na 85 tuldok 5 kilometro bawat oras. Sa pagkaantala ng 2-3 minuto, nakuha ng mga Norton Motorcycle ang ikalawa at ikatlong pwesto. Noong 1923, nanalo rin si Stanley Woods, 20 taong gulang na Irish racer sa Junior TT gamit ang Cotton Motorcycle. Ito ang unang panalo niya sa Tourist Trophy ng Isla ng Man. Pagsapit ng 1939, ipinagmamalaki na ni Woods ang 10 panalo. Siya ay magiging isa sa mga pinaka-legendary na racer ng kanyang panahon na may napakaraming tagumpay sa iba't ibang Moto Grand Prix at Tourist Trophy. Sa bandang dulo ng dekada 30, nabuo na sa Tourist Trophy ng Isla ng Man ang isang pantheon ng mga pinakatinanghal na racer. Si Alec Bennett ay may 5 panalo, si Earl Hendley 4 at iba pa. Taon-taon dumarami ang bilang ng mga alamat na racer. At sa listahang ito may mga lalaki na nanalo sa TT ng higit sa 20 beses, pero pag-uusapan natin sila mamaya. Noong taong 1924, ipinakilala ang ultra lightweight TT na sobrang gaan na klase na may makina na 175cc. Napanalunan ng Scotsman na si John Adam Porter ang unang karera sa klaseng ito gamit ang sariling motorsiklo niyang New Gerard. Ipinakita niya ang average na bilis na 83 tuldok 57 kilometro kada oras. Mula 1926, itinigil ang sidecar TT at ultra lightweight TT races dahil kulang ang kalahok. Dapat tandaan na noong 1926, malaki na ang pagbabago sa ruta ng karera kahit hindi nagbago ang daan. Mula sa isang mabatong daan para sa mga pastol ng tupa at mga kariton noong simula ng siglo, naging kalsada na ito na may aspalto. Noong 1926, inayusan na rin ng aspalto ang bahagi ng ruta malapit sa tuktok ng Snaffel. Ang mga pagbabagong ito kasama ng pag-unlad ng disenyo ng mga motorsiklo ay nagdulot ng kapansin-pansing pagtaas ng bilis sa karera, parehong pinakamataas at karaniwang bilis ng bawat ikot. Noong 1920 ang karaniwang bilis bawat ikot ay 8 tuldok 5 km/h at pagsapit ng ikalawang digmaang pandaigdig, tumaas ito sa 146 tuldok 5 km/h. Ang ganitong resulta ay ipinakita ni Garol Daniel sa kanyang paglalakbay patungo sa tagumpay sa Senior TT Tournament noong 1938, noong 1931 palang lumampas na sa 160 km bawat oras ang pinakamataas na bilis sa karera. Ang taong 1926 ay minarkahan pa ng ilang mga kaganapan. Bawal na ang alcohol-based na gasolina kaya napilitang gumamit ng karaniwang gasolina ang mga racer at koponan. Pangalawa, ang pagtaas ng prestihiyo ng kompetisyon ay nag-udyok sa ilang Italianong tatak tulad ng Bianchi, Gorelli at Moto Guzzi na sumali. Ang TT race sa magaan na timbang noong 1926 ay isa sa pinakamaingay na kaganapan sa kasaysayan ng Tourist Trophy sa Isla ng Man na tinawag ng The Motorcycle bilang insidente kay Guzzi. Ang Italianong racer na si Pietro Gersi ay na-disqualify mula sa pangalawang pwesto dahil sa paggamit ng ibang spark plug sa makina ng kanyang Moto Guzzi. Kahit matindi ang kompetisyon mula sa mga Italiano, nakuha ng British na makina ang podium. Pero sa sumunod na taon, noong 1927, pumangalawa sa klase ng 205cc si Luigi Arcangeli gamit ang Moto Guzzi. Ang karera sa isla sa Irish Sea ay nagiging mas international. Noong 1930 lumahok sa Tourist Trophy si Joe Sarkis mula South African Republic at si Kenzo Tada, ang unang Asyano sa karera sa Isla ng Man. Noong 1935, unang nanalo ang Italian na motorsiklo sa Senior TT ang Moto Guzzi na minaneho ni Stanley Woods. Sa pangalawang pwesto ay si Jim Guthrie na sakay ng Norton na nahuli lamang ng 4 na segundo. Noong 1935, nagsimulang sumali sa Tourist Trophy ang mga racer at makina mula Nazi Germany.
Sa episode tungkol sa mga supercharged na motorsiklo na lumabas 2 buwan na ang nakalipas, inirerekomenda ko ito sa mga hindi pa nakakapanood. May ganitong impormasyon. Sa pag-akyat ng mga Nazi at ni Hitler sa Alemanya, layunin ng mga German atleta, lalo na ng mga racer, na ipakita ang pagiging higit ng lahing Aleman sa mundo. Pinapaunlad ng mga racer ang kanilang kasanayan at malaki ang pondong inilaan ng gobyerno sa mga tagagawa ng kotse at motorsiklo para sa racing program at teknolohiya. Taon-taon lumalakas ang mga makina ng DKW, NSU at BMW laban sa Briton. Noong 1936 nagtapos si Arthur Gase ng DKW sa ikatlong pwesto sa 250cc at noong 1938 nagwagi si Ewald Kluge ng DKW na may supercharger sa lightweight TT. Noong 1936 legal pa ang supercharger sa karera. Taong 1939 ramdam na sa hangin ang usok ng papasimulang dakilang digmaan. Sa ika-10 pagkakataon, nanalo si Stanley Woods sa TT at unang beses na hindi Briton ang nagwagi sa mataas na klase ng karera. Ito ay si Georg Meyer, isang Aleman sakay ng BMW RS 255 na may kompresor. Sa mga practice run, umaabot si Meyer ng bilis na hanggang 220 km bawat oras. Kahit ang mga hindi sanay na manonood ay alam na sa senior TT mahirap para sa mga Briton ang makina at karera. Ang pag-asa ay nakasalalay kung ang alinman sa dalawang BMW motorsiklo ay masisira sa karera o uulan. Para sa BMW na mas mabigat at hindi gaanong liksi, ngunit mas mabilis sa tuwid na daan kumpara sa mga Briton, ang basang kalsada ay maaring maging critical na salik. Wala sa dalawang iyon ang nangyari. Nanalo si Georg Meyer kahit na ilang araw bago ang pangunahing karera ay plano ng koponan ng BMW na hindi sumali dahil sa pagkamatay ng kanilang ikatlong racer na si Carl Gale sa panahon ng practice run. Isipin mo kung gaano ito kabigat sa mga Briton. 30 taon na silang nangingibabaw ang mga makina nila maliban sa ilang pagkakataon. Bilang tugon sa mga Aleman, nagpakita ang industriya ng motorsiklo ng Britanya ng AJS 54 at 5 Eloset Roarer na may supercharger. Dalawang AJS ang lumahok sa TT noong 1939 dahil sa problema sa cooling system at madalas na pagdagdag ng tubig sa radiator, nagtapos lang sila sa ika-11 at ika-13 pwesto. Ang Veloset Roarer ay magandang halimbawa ng teknolohiya at kayang makipagsabayan sa BMW. Iyan ay sa teorya. Gayunpaman, pagsapit ng 1939 ang Roarer ay isa pa ring hindi pa tapos na prototype. Ipinakita ni Stanley Woods sa publiko ang pagsubok ng compressor na Veloset sa practice runs sa Isle of Man noong 1939. Gusto ng British team na magpadala ng mensahe sa kanilang mga European na kalaban. Hindi namin kailangan ng pondo mula sa Nazi na pamahalaan para makagawa ng pinaka-advanced na mga motorsiklo sa mundo. Isang beses lang dumaan ang Roarer sa track. Sino ang nakakaalam kung paano sana natapos ang labanan ng mga supercharged na motorsiklo na ito? Pero nangyari ang dapat mangyari. Noong unang araw ng Setyembre, 1939 nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig at dahil sa pangyayaring iyon, ipinagpaliban ang pag-oorganisa ng mga karera sa Isle of Man hanggang sa mas magandang panahon. Kaya mga kaibigan, natapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig at unti-unting lumitaw ang tanong tungkol sa muling pagbabalik ng tourist trophy na karera. Nangyari ito noong 1947 nakaplano ang event mula ika-9 hanggang ika-13 ng Hunyo. Idinagdag ang clubman na klase para sa deseryeng motorsiklo sa lightweight junior at senior. Kaya 6 lang ang naging karera. Dapat pansinin na ang bilis ng mga motorsiklo sa mga karera pagkatapos ng digmaan ay mas mababa ng ilang taon kumpara bago ang digmaan. Nakaapekto rito ang bumabang kalidad ng mga piyesa ng motorsiklo at kalidad ng gasolina. Isa pang dahilan ay ang pagbabawal ng International Motorcycle Federation sa turbo o supercharger sa motorsiklong pangkarera. Aabutin pa ng 3 taon bago mabasag ang lap speed record ni Garold Danil noong 1938. Patuloy na na-develop ang racetrack, halimbawa sa ilang bahagi ng mountain route. Ito ay pinalawak. Noong 1948, pinayagan ng Clubman Senior Race ang mga motorsiklo na may makina na hanggang 1,000 kubikong sentimetro. At sa yugtong ito ng kompetisyon, nararapat lang na nakuha ng napakagandang HRD Vincent na may 1 litro na V-twin ang unang 2 pwesto. Sa pagpupulong ng International Federation of Motorcycling sa London noong 1948 na pagdesisyunan na ang World Motorcycle Championship ay gagawin sa Grand Prix style. 4 na klase ng makina batay sa displacement, 500, 350, 250 at 125. Taunang serye ito ng 6 na karera na may puntos para sa pwesto at pinakamabilis na lap bawat karera.
At ang naging tanyag na kaganapan sa Isla ng Man ay magiging isa sa mga yugto ng World Championship hanggang sa taong 1976, isang makasaysayang kaganapan ito na magtitipon ng mga tagagawa ng makina at top racers sa Isla ng Man. Isa ito sa pinakamakulay na bahagi ng karera sa Isla ng Man. Noong dekada 50, papasok sa Tourist Trophy ang mga kumpanyang Italyano na Mondial, Meccanica Vergara Agusta, Gilera at Moto Guzzi. Noong 1957, si Bob McIntyre ang unang Scotsman na nagtapos ng isang lap sa mountain course na may average speed na lampas, 100 milya kada oras. At yan ay 166.9 na kilometro bawat oras. Sa inis ni Jeff Duke 2 taon na ang nakalipas habang minamaneho ang motorsiklong Gilera, halos naabot niya ang pinapangarap na 100. Noon, umikot siya sa bilis na 79.77 milya bawat oras. Noong 1954 hanggang 1959 sa ilang partikular na karera tulad ng sidecar, ultra lightweight at lightweight, mula 1955 ginamit ang hiwalay na track na tinawag na Clips Course, isang rutang 17 kilometro at 570 metro sa labas ng Douglas. Ang track na ito ay inihanda para sa ika-54 na season ng super lightweight na klase at sidecar. Mahalaga rin ang ika-54 dahil dito unang sumali ang babaeng si Inge Stoll mula Alemanya sa Tourist Trophy. Siya ang naging pasahero sa sidecar na mahalaga at responsable gaya ng sa karera ng motorsiklo na may sidecar. Ang nagmamaneho ay si Jacques Drion, isang Pranses. Ang dalawa ay lumahok gamit ang motorsiklong Norton. Ang unang babae na nagmaneho ng solo na motorsiklo sa Isla ng Man ay ang racer mula sa London na si Beryl Swain. Noong 1962, lumaban si Swain sa 50cc gamit ang itom. Nagtapos si Beryl ika-22 mula 25 matapos ang 2 ikot sa mountain track. Ang average na bilis niya ay 77.73 km kada oras. Ang paglahok ng isang babae bilang piloto ng motorsiklo ay naging isang kawili-wiling precedent. Dahil dito sumiklab ang isang iskandalo. Pagkatapos mismo niyang tumawid sa finish line, buong kumpiyansa niyang sinabi sa press na muli siyang sasali sa Tourist Trophy at umaasa siyang makakakuha ng mas magandang resulta. Makalipas ang ilang sandali, binawi ng International Motorcycle Federation ang lisensya ni Beryl Swain. Sabi ng International Motorcycle Federation, delikado raw para sa mga babae ang karera sa Isla ng Man. Iba ang usapan kapag racer na lalaki ang nasugatan o namatay sa Tourist Trophy track. Pero ang mga organizer ay hindi handang isugal na mangyari ito sa isang babae. Ang desisyong ito ay sumasalamin sa panahon na iyon. Nakakatawang mundo ang ginagalawan natin, di ba? May isa pang katulad na pangyayari noong 1978. Si Hilary Mason noong umpisa ng dekada 70 ay aktibong lumahok sa iba't ibang karera ng motorsiklo. Noong 1977 matapos siyang makadalawang beses manood sa Isla ng Man, naisipan niyang sumali sa karera. Nakakuha ng lisensya si Hilary at sumali noong 1978. Sa unang karera, nagtapos siya sa ika-15 pwesto. Lumahok siya sa 8 sunod-sunod na paligsahan mula 1978 hanggang 1985. Bawal pa ring sumali ang mga babae sa Tourist Trophy hanggang 1989. Balikan natin ang huling bahagi ng 1950s hanggang simula ng 1960s. Gininto ang panahon ng Tourist Trophy kung saan sina John Surtees, Mike Halewood, Giacomo Agostini, Phil Reed at Jim Redman ay naglaban sa kapanapanabik na karera laban sa makina, kalsada at isa't isa. Ang panahong ito ay kilala rin sa pagdating ng kumpanyang Hapones na Honda sa Isla ng Man noong 1950 na sinundan agad ng iba pang nangungunang tatak mula sa Hapon, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. May kakaibang kwento tungkol sa Honda. Noong 1954 naglakbay sina Soichiro Honda at Kiyoshi Kawashima sa Estados Unidos at Europa. Pinagmasdan nila ang mga dayuhang pabrika, pinag-aralan ang karanasan at bumili ng ilang kagamitan para sa kumpanya. Sa paglalakbay nila, napunta sila sa Tourist Trophy ng Isla ng Man. Ang mga karerang ito ay nag-iwan ng matinding impresyon kay Soichiro Honda. Nangako siya sa sarili na balang araw ang kanyang mga motorsiklo ay lalahok at magwawagi rin sa paligsahang ito. Sa Tourist Trophy noong 54 na taon, ang espesyal na atensyon ni Soichiro ay nakuha ng mga motorsiklo ng NSU. Ipinagmamalaki ng German team representatives kay Honda ang kanilang mga nagawa.
Sa kabuuan, magiliw tinanggap ang mga Hapones at hindi nakita ng mga Europeo bilang banta sa kompetisyon. Noong panahong yon sa bansa ng sumisikat na araw, puro magagaan at mababang kubikong motorsiklo lang ang ginagawa nila na hindi kayang makipagsabayan sa Europeanong racing motorsiklo. Mali ang akalang ito. Noong 1959 unang sumali ang Honda motorcycle sa Isle of Man 125cc class at ang pinakamataas ay ika-6 na pwesto ni Naomi Taniguchi. Makalipas ang isang taon, lumaban na ang Honda sa dalawang klase, 125cc at 250cc. Ang mga Hapones na racer ay matatag na humahabol sa kanilang mga kalaban. Ika-4 at ika-5 pwesto sa magaan na klase at mula ika-5 hanggang ika-9 sa sobrang gaan na klase. Ngayon, tingnan natin ang resulta ng taong 61. Sa puntong ito, nakamit na ng kumpanya mula Hapon ang suporta ng world-class na mga racer at ang resulta ay naging inaasahan. Ang unang 5 pwesto sa klase na 125 kubiko, ang pinakamagandang resulta ay kay Mike Hailwood at ang unang 5 pwesto sa klase na 250 at muli ang pinakamagandang resulta ay kay Mike Hailwood. Sa totoo lang, sa 250cc pagkatapos ng Honda, ang Yamaha na may Fumio ito ay ika-6. Ang 1961 ang unang taon na nanalo ang teknolohiyang Hapones sa karera. Base sa talaan ng resulta, noong bahagi pa ng Moto Grand Prix ang Tourist Trophy sa Isla ng Man, ang may pinakamaraming panalo ay Meccanica Vergara Agusta, 33 Yamaha, 21 Honda, 18 Norton, 12 at Moto Guzzi at Suzuki, tig-7 mas kaunti ang nakuha ng iba pang brand. Nilampaso talaga ng mga Hapones ang kalaban nila. Noong dekada 60, Italian at British na makina pa rin ang nangingibabaw sa mas mataas na klase, ngunit hindi ito nagtagal. Nalalapit na ang krisis sa industriya ng motorsiklo ng Britanya at agad may papalit sa bakanting trono, lalo pang napunan ang puwang na iyon ng mga makinang galing Italia at Hapon. Kasabay ng prosesong ito, may isa pang nagaganap. Mula 49 hanggang 76 parte ng pandaigdigang Grand Prix ang karerang ito dahilan ng dagdag prestihyo at kasikatan. Kaya't taon-taon, dumarami ang kalahok. Patuloy na umuunlad at bumibilis ang teknolohiya. Ang tanging bagay na halos hindi nagbago ay ang kaligtasan ng mismong daan. May mga hakbang na ginawa dito tulad ng pag-optimize ng ilang bahagi ng daan at paglalagay ng malalambot na harang sa matatarik na likuan. Gayunpaman, hindi nito talaga binago ang konsepto ng daan. Marami pa ring delikadong bahagi doon. At kung ang ibang mga daan para sa MotoGP ay mga espesyal na ginawang track na may sapat na pinag-isipang mga kondisyon ng kaligtasan para sa mga racer, sa Isle of Man, na natiling bahagi ng pampublikong transportasyon ang mountain course. May mga bahay, buhay na bakod at pader na bato sa tabi ng bukirin. Kung titingnan mo ang estadistika ng nakamamatay na aksidente sa Tourist Trophy, mapapansin mong pataas ang graph. At lalo na noong panahong ginaganap ang Grand Prix sa Isla ng Man, taon-taon may namamatay na mga motorista sa karerang ito mula noong 1937, isang taon lang ang walang namatay, noong 1982, maliban doon laging may isa at sa ilang taon mas marami pa. Noong 1952, 1961, 5 ang namatay na racer bawat taon. 1962, 6 at 1977. Binabanggit ko lang ang mga pinakamabigat na taon. Noon at ngayon, tunay na madugong anihan ito. Isama pa ang maraming di nakamamatay na aksidente at iba't ibang pinsala. Sa Isla ng Man, may mga insidente ring nangyari hindi lang sa karerista kundi pati sa marshal at manonood. Yung mga marshal, kung hindi mo alam, sila yung mga tao na namamahala sa karera. Sila ang nagtitiyak ng kaligtasan ng mga karerista sa starting grid, pit lane at delikadong bahagi ng track at nagbibigay alam sa mga piloto sa sitwasyon gamit ang mga bandila. Noong 1972, may nangyaring insidente, namatay ang Italianong karerista na si Gilberto Parlotti. Ang malapit niyang kaibigan at nangungunang motokarera noon na si Giacomo Agostini na ngayong taon ay nagkampeon sa 500cc at 350cc sa Meccanica Vergara Agusta ay hayagang nagsabing hindi na siya sasali muli sa karera sa Isla ng Man. Sobrang delikado ito, lalo na sa mga international na laban. At sa totoo lang, nakakagalit na ang ganitong uri ng karera ay bahagi ng taunang Moto Grand Prix kung saan napipilitan ang mga profesional na karerista na dumalo. Matapos si Agostini, dumami ang atletang sumama sa kanyang boycott. Noong 1976, kakaunti na lang ang kilalang karerista sa Tite. Marami ang umiwas.
Hindi nagtagal matapos ang Tourist Trophy noong 1976 naglabas ng matagal ng hinihintay na pahayag ang International Motorcycle Federation na ang karera sa isla sa Irish Sea na dating pinakaprestihiyosong yugto sa kalendaryo ng Grand Prix ay aalisan na ng status bilang World Championship. Noong 1977, inilipat ang Grand Prix sa Silverstone Track kaya nalagay sa alanganin ang kaganapan sa Isla ng Man. Noon sa ikalawang kalahati ng dekada 70, laganap ang paniniwala na matapos tanggalin ang karera sa kalendaryo ng Grand Prix at pag-alis ng ilang mga racer, ito na ang magiging katapusan ng kaganapan. Ngunit nangyari ito ng iba. Ayaw ng mga boss ng event na masayang ang kanilang pinaghirapan kaya nag-usap sila tungkol sa pagbabago ng anyo ng karera sa unyon ng mga autocyclist walang gustong mawala ang isang kilalang karera. Para mapanatili at mapaunlad ang international na status ng Tourist Trophy sa Isla ng Man, nagpasya noong 1977 na idaos ang Formula TT sa ilalim ng International Federation of Motorcycle Sports. Isinagawa ang mga karera sa ganitong format hanggang 70. Hinati ang mga motorsiklo sa 2 stroke, 4 na stroke at 3 kategorya base sa displacement. Narito ang talahanayan na nagpapakita ng mga patakaran. Sa unang 3 taon sa Isla ng Man ginanap ang 3 formula. Sumunod, nadagdag ang mga kaganapan tulad ng Grand Prix ng Ulster. Ang panahong ito ng mga karera sa Isla ng Man ay magbibigay sa mundo ng ilang mga apelyido ng mga racer na sa dami ng panalo ay hihigit pa sa pinakamahusay na mga atleta noong panahong ginaganap dito ang Grand Prix. Noong ika-77 taon anibersaryo ng karera, nakuha ni Joey Dunlop ang kanyang unang panalo sa Tourist Trophy. Ito ang una sa 26 na panalo ni Dunlop na hanggang ngayon ay absolute record sa dami ng panalo sa Tourist Trophy. Si Joey ay 24 na beses nanalo sa Grand Prix ng Ulster at 13 beses sa Northwest, 200 pati na rin maraming tagumpay sa iba pang karera. Pero may isang tao na sa simula ng 24 na taon ay may 25 panalo na sa Tourist Trophy at may lahat ng tsansa at kakayahan pang dagdagan ang bilang ng kanyang mga panalo. Ito ay ang pamangkin ni Joey at anak ni Robert Dunlop, si Michael Dunlop. Sa totoo lang, si Robert ay isa ring racer. Bumalik tayo kay Dunlop na nakatatanda. Siya ay isang alamat. Noong dekada 80 at 90, siya ang namamayani sa Isla ng Man. Sa mga karera, nakaranas siya ng iba't ibang kakaibang pangyayari. Na aksidente siya, gumaling at muling nanalo. Noong 85 muntik na siyang mamatay sa isang sakuna sa barkong sinasakyan nila ng mga racer papuntang Isla ng Man. Nangyari ito noong Mayo 23, lumubog ang barko pero sinuwerte ang mga lalaki dahil agad dumating ang mga tagapagligtas. Natagpuan ng mga diver ang kanilang motorsiklo sa ilalim ng dagat. Ang gawain ng mga motorcycle racer ay may hahalin tulad sa trabaho ng mga test pilot. Kapwa ito mga kapana-panabik na trabaho, maraming adrenaline at karanasan ang naidudulot. Gayunpaman, hindi lahat ng matitinding tao ay umaabot hanggang sa kanilang pagtanda. Sa kasamaang palad, namatay si Joey Dunlop noong 2000 sa Tallinn, Estonia. Habang kasali sa 125cc na karera, siya ay 48 taong gulang. Para sa Hilagang Irlanda, Isla ng Man at komunidad ng motorsiklo, ito ay tunay na trahedya. Sa tingin ko, nakita nyo na ang litrato ng bronze na estatwa ng racer sa Isla ng Man. Inialay ito kay Joey. May ilang biographical na pelikula ring inialay sa kanya at pangalan siya ng liko sa mountain course. At sa panahon ngayon, ang pinakamatagumpay na racer sa Tourist Trophy ay binibigyan ng Joey Dunlop Cup. 2 sa pamangkin niya, sina Michael at William, ay sumunod sa kanya. Hindi nagtagumpay si William at walang panalo. 6 lang siyang umabot sa podium ng Tourist Trophy, ibig sabihin laging pangalawa o pangatlo lang siya. Sa kasamaang palad, namatay siya habang sumasali sa karera ng Skerries noong 2018, pero ang kanyang kapatid na si Michael ay naging mas matagumpay. Noong 2007 unang lumaban siya sa Isla ng Men at nanalo noong 2009, noong 2023, 4 na beses siyang nanalo sa Superbike, Supersport, Superstock at Lightweight. May 25 panalo siya ngayon, isa na lang ang kulang sa tiyuhin niya at marami pa siyang panalong darating. Balikan natin ang taong 1977. Noong taon na yon, nagsimulang mag-iba ng direksyon ng karera sa Isla ng Man, maaring magtagal ito ng panghabang buhay. Ito ay magiging mapanganib, ngunit sa parehong panahon ay kapana-panabik at prestihiyosong kaganapan. Nakatulong ang Formula ATT sa pagpapanatili ng prestihiyo ng matagal. Magkukwento ako ng kaunti tungkol sa mga sidecar. Nabanggit ko na mula 1954, 1959 sa clips na track lumalaban ang mga sidecar at mula 1960, 1976 sa Snuffle Mountain Course ginanap ang kampeonato. Hindi lalampas sa 500cc ang displacement ng makina.
Halos kasabay nito, mula 1,968 hanggang 1,974 may mga paligsahan ng mga sidecar na may displacement ng makina na hanggang 750 kubikong sentimetro na ginanap sa labas ng kampyonato. Hindi rin nila nakalimutan ang teknikang ito noong 1,977 nang baguhin ang format ng kaganapan. Mula 1,975 hanggang 1,980 pinayagan ang mga sasakyang may displacement ng makina na hanggang 1 litro. Noong 1,977 unang beses sa kasaysayan ng karera, isang motorsiklo may sidecar ang lumampas sa 100 milya kada oras. Umiikot sina Dick Grizzly at Mick Skills sa mountain track gamit ang Yamaha na may average speed na 159 milya kada oras. Dapat pansinin na hindi na ito ang mga sidecar na tulad ng 15 o 20 taon na ang nakalipas. Nagsimulang mangibabaw sa karera ang Japanese na makina habang naging bahagi ng kasaysayan ng single cylinder ng Norton at opposed engine ng BMW. Noong dekada 90, binago ang regulasyon ng motorsiklo na may sidecar. Ang makina ay nilimitahan sa 600cc para sa 4 na stroke at 350cc para sa 2 stroke. Nananatili ang mga kondisyong ito. Sa sidecar class, namamayani ang inline 4 mula sa Japanese brands. Si Dave Molinier mula Isla ng Man ang may pinakamaraming sidecar titles ngayon, nanalo ng 17 beses sa TT at 30 beses na umabot sa podium. Ang panalo ni Dave ay naglagay sa kanya sa ika-4 na pwesto ng pinakamatagumpay na racer sa Tourist Trophy, kasunod nina Joey at Michael Dunlop at John McGuinness. Si Molly, gaya ng madalas siyang tawagin, noong 2015 taon ay nagtala ng record sa average na bilis ng isang ikot na 100 at 87.75 kilometro bawat oras. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nalampasan na ng mga Ingles na sina Ben at Tom Burchell ang record na ito. Noong 2023, nakapagtala sila ng 100 at 4.16 na kilometro bawat oras gamit ang motorsiklo na may sidecar na may makina mula sa Honda CBR 600. Mabilis na hinahabol ng magkapatid na Burchell si Molinier. May 14 na panalo na sina Tom at Ben. Noong 1978, unang naikot ni Pat Hennen ng American Grand Prix ang mountain course sa ilalim ng 20 minuto gamit ang Suzuki 500. Matapos ang 11 taon, bumalik si Mike Hailwood sa TT noong 1978 at agad niyang napanalunan ang Formula 1 race. Pagkalipas ng 1 taon, nakuha niya ang ika-14 at huling panalo sa Tourist Trophy. Ang pagdating ni Carl Fagarty sa Isla ng Man, na kalaunan ay naging kampeon sa mundo ng Superbike, ang nagpasimula ng mga epikong karera sa pagitan ni Carl at ng Scotsman na si Hislop. Ang rurok ng labang ito ay ang senior TT na yugto noong 72 taon. Si Fagarty ay lumaban gamit ang Yamaha 750, habang si Hislop naman ay gamit ang rotary na Norton RCW 588. Binasag ng dalawa ang lap record sa matinding labanan. Nanalo si Hislop dito na 4 na segundo lang ang lamang. Matagal nang hinintay ng Norton ang panalong ito sa loob ng 30 taon. Ang huli ay noong taong 61. Noong 1989 binago ng Department of Tourism ng Isla ng Man ang kaganapan at ginawa itong Isle of Man Tourist Trophy Festival. Kasama dito ang mga bagong paligsahan, kabilang ang klasikong TT noong 1989 at Post TT noong 1991 na pareho ginanap sa Boulogne Circuit malapit sa Castletown. Noong 2000 bago sumikat si Michael Dunlop, nauna nang sumikat ang Ingles na racer na si John Warren McGuinness. Unang nanalo si John Warren McGuinness sa Tourist Trophy noong 1979 sa magaan na 250cc na klase at ang huli at ika-23 panalo niya na naglagay sa kanya sa ikatlong pwesto sa kabuuang dami ng panalo ay noong 2015 sa Senior TT. At simula nang banggitin ko ang matagumpay na racer, hindi ko pwedeng hindi isama si Ian Hutchinson. Isang English na racer na dalubhasa sa mga event na ginaganap sa mga saradong pampublikong kalsada. Katulad ng Tourist Trophy sa Isla ng Man, Northwest 200 at Ulster Grand Prix. Mula 2007 hanggang 2017 nanalo si Hutchinson ng 16 na beses sa TT noong 2008 pa lang dama na ang diwa ng makakalikasan sa event. Sa sumunod na taon, noong 2009 sa inisyatiba ng ilang tao, particular nina Azhar Hussein at Hersha Potel, inorganisa ang isang yugto ng karera na may zero emissions, TTXGP. Noong 2009 ginanap ang karera ng motorsiklo sa mountain track na isang ikot gamit ang mga motorsiklong hindi gumagamit ng carbon fuel at walang nakalalasong usok. Dito pwedeng sumali ang dekuryenteng motorsiklo sa sakyang may hydrogen internal combustion engine at mga hybrid. Sa event na ito, dumating ang iba't ibang klase ng motorsiklo kabilang na ang Moto Cis, Mission Motors at Evo Design.
Sa yugtong ito, nanalo si Rob Barber gamit ang AJNI X01 na dekuryenteng motorsiklo. Noong 2010 tinawag na TT0 ang etapeng ito at ngayon dekuryente lang na sasakyan ang sumasali. Noong 2010 nanalo si Mark Miller sa unang karera ng Zero gamit ang Motosys E1PC at naging unang kampeon mula Estados Unidos. Ipinakita ni Miller ang average na bilis ng isang lap na 155.82 kilometro bawat oras. Ang Motosys ang unang American-made motorsiklo na nagwagi sa Tourist Trophy Race sa Isla ng Man mula noong panalo ni Oliver Godfrey sa Senior TT noong 1911 gamit ang Indian. Pagkatapos ng unang panalo noong 2014 naging dominanteng puwersa ang koponan ng Mugen mula Hapon sa TT0, nanalo ng 6 na sunod mula 2014 hanggang 2019 at tinaas ang average na bilis ng lap sa 176.18 kilometro bawat oras. Noong 2019 nagdeklara ng moratoryo sa ganitong mga kaganapan dahil sa mabagal na pag-usbong ng electric motorsiklo at kakaunting kalahok sa karera. Malamang sa lalong madaling panahon ay muling ipagpapatuloy ang yugtong ito. Sa kasaysayan ng mga karera sa Isla ng Man, maliban sa paghinto noong unang at ikalawang digmaang pandaigdig, may iba pang mga pagitan din. Noong 2001 kinansela ang kaganapan dahil sa foot and mouth disease. Hindi nakita ng autoridad na posible ang epektibong pagdidisinfect sa halos 40,000 taong dumarating sa isla kapag may karera. Noong 2020 at 2021, nakansela ang mga paligsahan dahil sa COVID-19 pandemic taon-taon, tumataas ang bilis sa karera at laging nababasag ang mga record. Kung titingnan mo ang Tourist Trophy noong 1,910 masasabi mong, "Oh, ako rin. Sa Planeta 5, tumatakbo ako sa daang lupa." Pero pagsapit ng kalagitnaan ng ika-20 siglo, sobrang bilis na ng karera. Nakakabighani ang nasasaksihan natin ngayon sa Isla ng Man sa ika-21 siglo. Sa kalagitnaan ng 2010, nagsimulang lumitaw ang mga bagong bituin sa Tourist Trophy. Kahit nangingibabaw pa rin si Michael Dunlop, mabilis namang umaangat sina Dean Harrison at Peter Hickman. 3 panalo na si Harrison at 13 naman si Hickman. Itinaas ng 2 ang antas ng karera sa Isla ng Man sa bagong taas. Hawak ngayon ni Peter Hickman gamit ang BMW M1000RR ang absolute record ng average na bilis sa isang lap. Ang numerong ito ay 211.447 kilometro bawat oras na itala noong 2023. Natapos niya ang isang lap ng mountain track na 60.025 km sa 16 na minuto at 36 na segundo. Paalala, ito ang normal na bilis. Ang pinakamataas na naitalang bilis sa Isla ng Man ay 331 km bawat oras. Dito rin tuwing Agosto ginaganap ang Classic TT bilang pagpupugay sa mga klasikong makinang minsang lumaban sa isla. Makikita mo rito ang iba't ibang klase mula sa klasikong AGS at Norton ng 1,950 hanggang sa kakaibang motorsiklo tulad ng 6 na silindrong Honda RC, 166 o Moto Guzzi V8. Magandang ritual ito na nagbibigay pugay sa mga makinang bahagi ng kasaysayan. Ang panganib ay may halaga at laging may nawawala sa mga sumasali sa karera. Ang ika-22 ay naging isa sa mga pinakamadugong taon sa kasaysayan ng karera. 6 na kalahok ang namatay, ngunit ang pinakamarahas na taon ay noong 2005 kung kailan 11 tao ang nasawi. 3 racer at 1 marshal ang namatay noong Hunyo, habang 6 na racer at 1 naglalakad ang nasawi sa Grand Prix ng Isla ng Man noong Agosto-Setyembre 2005. Kaya, napapatanong ang ilan kung bakit hindi pa rin ipinagbabawal ang karerang ito. Aktibo itong pinag-uusapan sa internet. Malaking karangalan ng sumali sa karerang ito. Ito ang nagtutulak sa mga mahilig sa bilis na magpatakbo ng 300 kph sa makikitid at likulikong kalsada ng Isla ng Man. Ang desisyon tungkol sa pagbabawal ng mga ganitong karera ng motorsiklo ay isang mahirap at sensitibong usapin na nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang sa iba't ibang mga salik, kabilang ang kaligtasan, tradisyon, epekto sa ekonomiya at mga personal na kalayaan. Lubos akong umaasa na hindi ito mangyayari. Una sa lahat, taon-taon ay maraming ginagawa sa Tourist Trophy para sa kaligtasan. Pangalawa, hindi papatayin ng mga autoridad at residente ng Isla ng Man ang gintungguya na taon-taon ay nagdadala ng 50 milyon na kita. At sa huli, ang paglahok sa kaganapan ay personal na desisyon ng bawat racer.
Sa Mayo 27 hanggang Hunyo 8, 2024 gaganapin ang susunod na kaganapan sa Isla ng Man. Ang pinakamagagaling na racer sa mundo gamit ang pinakamahusay na mga sasakyang pangkarera sa kabila ng lahat ng panganib ng track at napakalaking risk ay magtatagisan para sa Tourist Trophy. Muling magsusulat ng bagong yugto ang kasaysayan ng Isle of Man TT, ang pinakakilalang at delikadong motorsiklo race sa mundo. Taon-taon, dinarayo ito ng maraming racer at libu-libong manonood. Maraming artikulo at dokumentaryo na ang nagawa tungkol sa palabas na ito at ngayon nadagdagan pa ng isa ang kwento ng maalamat na karera. Siyempre mga kaibigan, hindi pa natin natalakay lahat sa material na ito. Kay Joy Dunlop, pwede tayong magkwento ng matagal pero napag-usapan na natin lahat ng mahalaga. Umaasa akong naipakilala ko sa inyo ang Tourist Trophy sa Isla ng Man. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, tulungan ninyo itong maikalat, mag-like, ibahagi sa mga kaibigan at kakilala, mag-subscribe sa channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. At sa mga komento, maaari ninyong isulat kung susubaybayan ninyo ang mga paligsahang ito sa taong 2024. Ako, kapag may oras ako, manonood ako. Kasama ninyo ang channel na Crossmoto. Hanggang sa muli nating pagkikita.